Ngayon, ang topic po natin kung napapansin niyo ako'y nakadalawang linggo na dito at katapusan na ng aking, pagpi-pitch-in kay Doctor Lab. Pero napakaimportante din po ng ating pag-usapan ngayon kasi alam niyo usually sa darating na Lunes, 'di ba? Karamihan sa atin hindi lang po magbabalik sa trabaho, pero alam naman natin na hindi pa rin feel natin yung mag-back to work, lalo na po't matagal na din tayong bakasyon dahil sa Kapaskuhan. At kahit hindi naman po Pasko or long weekend, marami pa rin sa atin nang nahihirapang pumasok o bumalik sa trabaho on a Monday. Bakit kaya? Kaya pag-usapan po natin itong tinatawag nating Monday syndrome. Naku, eto check ko talagang maraming maapektuhan dito. Hindi lang po yung mga nagtatrabaho, kundi yung mga estudyante na papasok ngayong Lunes, January 5 for reasons na talagang meron pang hangover ng Pasko. So, ano po yung tinatawag nating Monday syndrome? Alam niyo po, pag sinabi kasing Monday syndrome, ito rin yung pwedeng tawagin nating Monday blues. Pero hindi po ito kinoconsider na clinical diagnosis. Kasi kung hindi, lahat tayo siguro may sakit ng ganito. So, it's a common feeling of dread. At the same time, ito yung parang wala ka ng motivasyon o kaya naman palagi kang pagod pagdating ng Lunes at nai-stress ka. Ito yung nararanasan mo na yung bang parang eto na naman, babalik na naman ako sa trabaho, eto na naman, papasok na naman ako, baka nandyan na naman yung ganun, yung teacher na. Pero ang dami nating iniisip ng mga reklamo to the point na parang ayaw na nating bumalik sa eskwelahan o sa ating trabaho pagkatapos ng isang weekend. Maaring sa iba po kasi ito ay Monday syndrome, sa iba naman po ang tawag dito ay Mondayitis. Ito yung in-experience talaga, it's actually a real emotional response. So, ibig sabihin talaga pong nangyayari ito sa mga nagtatrabaho or yung mga tinatawag nating transition from weekend to weekday. Ito ay, syempre pag nagmamanage tayo, meron tayong routine na sinusunod. Tapos gusto natin, syempre galing tayo sa Sabado at Linggo na pahinga tayo ng todo-todo, may mga activities tayo, at saka may mga, yung kumbaga na pinapahinga natin yung sarili natin para hindi tayo ma-stress. However, ito yung nagiging problema. Kung papaano natin ma-turn out na yung Monday natin ay hindi yung talagang ayaw natin pumasok at maging maayos tayo at maayos yung mga routine natin. Sometimes ito pong mga pangyayari ito, may mga simptomas na mararanasan natin. Sinabi nga dito na at least meron kayong 3 nararamdaman dito, may consider na meron na po kayong tinatawag na Monday syndrome. So ano po yung mga symptoms na yun? Unang-una, wala kayong motivation na para pumasok, tinatamad kayo, nakaramihan pong nangyayari sa iba. Tapos feeling nyo wala kayong inspirasyon sa buhay dahil wala naman kayong makikitang boyfriend kaagad ng Monday, or kung may crush kayo, okay lang kasi at least inspired kayo. Fatigue, palaging feeling nyo pagod na eto na naman, sasakay ng LRT or MRT, yung bus, ang traffic. So, parang pagdating nyo dun sa inyong destination, pagod na pagod kayo. So, nagiging low yung energy. And sometimes, yung pagpasok pa lang, nai-stress na kayo. So, nakakalungkot dahil kasi iba sinasabi, yun pa lang, pagpasok pa lang, may stress na. And yung iba naman po, nagkakaroon ng tinatawag nating anxiety dahil kasi sa sobrang parang paghihintay na yung sa sobrang tinatamad silang mag-umpisa, nalilate sa trabaho at nagpapanik sila na paano na yan, baka mamaya mabawasan na naman yung kanilang sweldo dahil dun sa late, or kaya naman po sa mga estudyante, di ba pag sinabing 10 or 15 minutes na late can be considered as an absent. Tapos, meron din pagkakataon ng iba ay napaka-irritable at hirap po sila mag-focus sa kanilang sa kanilang trabaho at hindi sila yung ganun ka-attentive. Sometimes, kahit po nasabihin na ito ay mga simptomas na parang behavior-wise, meron din pong physical manifestations. Ano yung mga physical manifestations? Tulad po ng headache o yung mga sakit sa ulo o kaya masyado tensionading muscles, parang naninigas yung likod, tapos medyo palaging mataas ang heart rate. Ang heart rate po na normal is at least 70 to 80. Makita nyo na lang biglang mag 100 to 120. You
have to relax. Kasi baka mamaya biglang all of a sudden magkaroon ng pagkakataon na feeling nyo breathless kayo tapos magpapalpitate and then parang hindi kayo makahinga. And then may abdominal issues, para bang palagi pag pupunta kayo, it's either you're constipated or you have diarrhea dahil kasi dito sa Monday blues na to. At palaging feeling nyo masakit ang inyong mga kalamnan, ang inyong katawan, lahat na lang ho ay nirereklamo natin. Kaya tuloy sinasabi, ano ba nangyayari pagdating ng Lunes? Okay, tinatanong din po, bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng kadahilanan? What are the causes of Monday syndrome? Una, siguro po, pagdating sa ganyan, yun po yung tinatawag nating transition. Ano yung transition? Kasi nagsishift tayo from weekend na sobrang relax tayo. Kumisan po, merong iba Friday ay nagtitravel abroad, tapos bumabalik ng Lunes ng madaling araw o kaya linggo ng gabi. Kaya pagdating dun sa kinabukasan na kinakailangan magtrabaho, parang lulugo-lugo dahil kasi hirap na hirap silang makakope doon sa sitwasyon na parang ang nangyari from parang ang happy, ang taas ng level ng happiness nila, tapos biglang, ay, eto na naman. So, parang napagod silang gano'n. So, yun po yung tinatawag nating dahilan, yung tinatawag nating transition. Next, meron pong iba na talagang sabihin na natin, hindi sila talagang satisfied doon sa kanilang mga trabaho or yung tinatawag nating job dissatisfaction. Kasi, in the first place, hindi nila gusto yung trabaho nila. Kaya lang sila nagtatrabaho doon kasi kailangan ng pera. Yung parang ganun. Yun na lang yung kanilang, iintayin nila na sisweldo na lang ng 15.30 o kaya 10.25. Tapos parang sa kanila, ordinary yung bagay nito, nagiging routine. Kaya parang sa kanila, pagpasok ng Lunes, eto na naman, makikita ko na naman yung pare-parehas na tao. Tapos lahat kami malulungkot, nagiging masaya lang kami pag January 10 na at saka January 25. Kasi po, yun yung sweldo dito sa TV5. Anyway, isa pa pong dahilan yung tinatawag nating workload. Kasi sometimes parang kung kailan Lunes, babagsakan ka ng maraming trabaho at sasabihin kailangan mag-date na tapusin mo tong araw na to or kailangan meron kayong ma-produce na ganitong klaseng trabaho. So it's so difficult para sabihin natin na it is easier for us na ma-meet yung deadline kaagad dahil sobra-sobra yung mga binibigay na workload, and then definitely nai-stress tayo. So, yun yung meron tayong tinatawag na routine disruption. Parang biglang alam natin ito lang yung routine, pero dahil Monday, ito yung mga bagong trabaho. So, this drastic changes in sleep or diet on weekends. Kasi tayo, automatic, kung minsan nag-splurge tayo kung kailan weekends. Parang sinabi natin, sanay tayo dahil kasi sa sobrang daming trabaho, it's either we eat employees meal or kaya naman sinasabi natin dahil kasi super tipid tayo, nakadilata lang tayo. Tapos pagdating ng Sabado, alam natin na may mamamalengke sa atin at may magluluto. So parang ini-enjoy natin yung pagkain. Tapos at the same time, ang tagal-tagal nating matulog dahil kasi gusto natin talaga complete bed rest. Unfortunately, itong mga bagay na to ang nakakapagdulot, parang sabihin natin, hindi ko na kayang bumangon uli ng Lunes. Okay, is Monday syndrome a normal experience? Oo naman po. Ang Monday syndrome, normal experience yan para sa karamihan ng mga tao. It is a common phenomenon wherein yung mga tao pong involved dito or nakakaranas dito, merong negative feelings of stress. At the same time, mababa po ang kanilang motivation sa umpisa ng work week. Pero, tatandaan nyo kagaya na sinabi ko kanina, hindi po siya clinical diagnosis, pero associated po siya with the Monday syndrome na very real and can be managed through various strategies. Okay, what type of people are usually experiencing itong Monday syndrome? Alam nyo, yung mga taong nakaka-experience ng Monday syndrome, yun po yung mga taong ayaw nang bumalik talaga sa trabaho after a weekend break. Yung iba po talaga, sanay na parang sobrang napaka-short ng kanilang span for working, or kaya naman yung ibang mga bata, pag talagang pinipilit pa para makapasok sa eskwelahan dahil kasi nasanay sila na
hindi nagkaroon ng formal na tamang habit na o kailangan na pagdating ng Sunday, ganito pa rin na maagang matutulog para sa ganun maagang gigising para pumasok ng maayos. This can include individuals also na hindi sila kontento sa kanilang mga trabaho at meron silang mga nararamdaman ng work-related stress or mga sabihin na natin pagdating sa pagkakataon na mag-uumpisa na yung linggo, may mga factors na nagko-contribute para sabihin na magkaroon sila ng anxiety or yung mga characteristic po na sinabi ko kanina about the Monday syndrome. Paano tayo makakakope sa ganitong klaseng sitwasyon? First, we have to maintain a routine. Kasi pag meron po tayo, you have to stick to consistent sleep and eating schedules, even on weekends. So, pag nasanay kayo na kailangan matulog kayo ng alas 9 or alas 10 ng gabi, dapat ganun pa rin po pagdating ng Sabado at Linggo. Para sa ganun, hindi tayo aabot sa punto na pagdating ng Lunes, maaapektuhan tayo. Next, we have to plan for fun. Ibig sabihin, we have to make schedule sa mga enjoyable activities for the weekend and even on Monday evenings to look forward to. Parang sinabi natin, alam nyo, kaming mga magkakaibigan, mas gugustuhin namin, hindi ho kami lumalabas kung kailan Saturday, Sunday. Kasi parang iniisip namin, yung Saturday para sa amin, yung Sunday para sa pamilya. So, umaalis kami kung kailan Monday. Unang-una, kaya gusto namin ng Monday kasi pagkakain kami sa restaurant, ayaw namin na yung kasi yun yung time ng bagong mamamalengke mga restaurants. Kasi syempre naubos na ho yung mga pagkain na niluto nila ng Sunday. So definitely bago yung kanilang bago ang namalengke yung mga restaurants, so bago yung mga supply ng food. So at the same time, tama, kukonti din ng tao lalo na sa mga malls ko. Ang sarap manood ng sine. Kaya meron pa hong time para manood kayo ng Manila Finest. Napanood ko na po siya. Nakaka-4 na pelikula na napapanood ko. Kasi yun ho ang hilig ko lang pagdating ng Disyembre. At the same time, siguro, you have to prepare ahead. So, yung mga small tasks na to get a head start, avoid overscheduling ng Monday. Parang sinasabi natin na pagdating ng Monday, kinakailangan, eto lang yung schedule para ilagay na lang natin yun or i-distribute natin from Tuesday to Friday. So, siguro isa ring importante kung tayo Saturday, Sunday lang nag-exercise, sana gawin nyo all throughout the weekdays para sa ganon, mare-reduce yung stress natin. And lastly, siguro po, pagdating sa ganitong pagkakataon, anong napaka-importante? Try to relax and step away from work during the weekend. Huwag kayo mag-uuwi ng trabaho. Ngayon, kung kayo naman ay may mga assignments, make it a point na kung ang mga bata yan, dapat tapos na ng Saturday. Pero alam ko, napaka-toxic po ng mga ibang mga eskwelahan na sobrang mga projects and assignment. Pero try your best to relax and sleep at the same time. So, kung meron pong pagkakataon na talagang nakakaranas kayo ng ganito, isipin nyo na lang, it's always a part na merong time na sobra talagang naiinis tayo sa Monday, pero wag naman palaging Monday at wag din naman kayo maiinis pagdating ng weekend dahil sasabihin nyo, eto na naman, kumpleto kami, mas marami kaming gagawin, mas maingay ang bahay. Every day is supposed to be a jolly day for homes, and at the same time, itong Monday syndrome na to, kaya nating labanan ito because we are individuals who can adjust to all the stresses in life. So, sabi nga natin, you have to deal with the Monday syndrome, lahat po ng klase ng syndrome. Kung meron pa pong sabihin na natin na marami po kasing lumalabas na klase ng syndrome ngayon at pwedeng mapag-usapan yan. Siguro sabihin ko Dr. Love na ito na dapat gawan natin ng paraan na yung ibang mga syndrome ay mapag-usapan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.